Opo, opo. Yan, praise God. Salamat po, Pastor Randy. Yan. Ang title po ng aking ginawa, actually, kaninang alas 2 po ito ng madaling araw, pinabago sa akin ni Lord dahil sinimbolize niya ang life sa akin dahil ang inyong lingkod po ay medyo pinapahalagahan ni Lord ang buhay ng bawat isa sa atin. And I have life in my womb. May baby po ako sa aking sinapup sa aking womb ngayon. So, very very anointing yung ginising niya ako na binigyan niya ng kabuluhan yung words of life. And mamaya po Recording makikita in po natin yan. progress. We are in the season of life. Nasang season po ba kayo? Can you type po kung nasa season ka ng kagulumihanan? Nasa dilim ka ba ngayon, kapatid? O nasa rurok ka ng tagumpay? Pero pinipili mo pa rin makinig sa salita ng Panginoon. Bakit? Kasi kapatid, kahit anong sitwasyon mo sa buhay, kung may Diyos ka, kapatid, panalo ka. Hindi kailanman naging hungkag o walang kabuluhan ang buhay ng tao kung tayo may Diyos sa ating puso, sa ating isip. At kung tayo ay nagtatrabaho para kanino? Nagtatrabaho ako, gumigising ako dahil may kape. Ganun po ba yon? Gumising ako sa araw na to kasi may alarm clock. Kapatid, hindi ang alarm clock ang nagpapagising sa'yo. Tayo po ay magsimula sa words ni God na talagang ginising niya sa akin kaninang maga. And our title is Season of Life. Ito po ang words na binigay sa akin ng Lord, a time for everything. Makikita po natin ito sa Ecclesiastes 3:1. There's a time for everything and a season for every activity under heaven. Ngayon po sa Tagalog, ang sabi po dyan, may mga takdang panahon para sa lahat. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ito ba'y oras ng kagulumihanan sa buhay mo? Para maunawaan po natin, may kadugtong po yan para full gospel naman po tayo. So, read it with understanding, mga kapatid. English version po tayo, new version. Dito po, sabi sa Ecclesiastes 3:2, praise God. Hmm. Wala kang practice, di Sa ba? Ecclesiastes 3:2 po, sabi po dyan, a Wala kang time pasok. to be Wala kang born practice, di ba? and a time to die. A time to plant and a time to uproot. Ang sarap po basahin, di ba? A time to be born. Kapatid, may oras. Sabi nga, may panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Inaantay nyo ba, kapatid, ang kamatayan natin? Wala makakapagsabi kung kailan tayo mamamatay. Pero alam na alam natin kung kailan tayo pinanganak. Sabi nga, di ba, mas mahalaga ang oras ng kamatayan. Kasi, why? Titingnan ng Panginoon, paano mo in-spend ang buhay mo, kapatid? Tatanungin ka ni Lord, anak, paano mo in-spend yung oras mo ngayon? Saan mo in-spend yung oras at kalakasang pinagkaloob ko sa'yo? Diba? Anong itinanim mo sa kapatid mo? Anong itinanim mo sa asawa mo? Anong itinanim mo sa magulang mo? Kasi kapatid, ikaw din ang aani nito. Kung nagtanim ka ng masamang bagay sa asawa mo, anong tatamuhin mo? Kung nagtanim ka ng magandang bagay sa asawa mo, anong aanihin mo? Sabi nga po, pag nagtanim ka ng mangga, hindi ka aani na santol. Pagbulay-bulayan po natin, paano po natin ini-spend ang ating oras? Sabi naman po dito sa Ecclesiastes 3 verse 3, a time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. Sa Tagalog po, no?
ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ano pong ibig sabihin yan? Saan mo pinapatay ang oras mo? Sa papanood ba ng YouTube? Sa panonood ba ng TikTok? Sa pagsasayaw ba sa TikTok, i-upload ko to? O sa panahon ng pagbabasa ng Bible? O sa panahon ng pagsuserve kay Lord? Hindi man sa pagsuserve kay Lord, pagbubutihan ko ang trabaho ko kasi dito ako pinagkatiwalaan ng Panginoon. Pagbubutihan ko ang paglilinis ko, mamahalin ko ang trabaho ko kasi nakikita ng Panginoon na nagsisilbi ako ng tama. Diba? Kapatid, lahat yan nakikita ng Panginoon. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Anong dapat natin gibain? Gibain natin ang pride. Tanggalin natin, kapatid, ang ego. Tanggalin ang kayabangan sa katawan. Hindi dyan nagagalak ang Panginoon. It's very fresh revelation, kapatid. Ang kailangan natin itayo, yung faith natin, yung pagtitiwala sa Diyos, yung pagmamahal sa ating mga kapwa. Paano? Ang tigas ng ulo, ayaw ko sundin, tinuturuan ko, hindi sumusunod, kapatid. Ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon kasi pinapahaba niya pasensya mo. Bakit binibigay sa iyo matitigas na ulo? Baka nanggaling ka rin dyan. Baka naging matagas din ang ulo mo. Kaya lagi nating ilalagay yung sarili natin sa sapatos. Ano to? Lord, bakit itong binibigay mo? Ang tigas ng ulo. Lord, ang pasaway ng asawa ko. Bakit siya ang binibigay mo? Ayoko na to, bibitawan ko na. Bakit, kapatid? Sinubukan mo ba siyang itayo? Sinubukan mo bang magtayo ng magandang relasyon? Bago mo sabihin, pagod ka na. Baka kasi, kapatid, nakatingin ka lang sa kasalanan nila. Tingnan mo rin kasalanan mo. Patawad po, pero ako unang tinamaan sa sinabi ko. Nagkakasala po tayo. Pero ang galing po nating tingnan yung kasalanan ng iba para tayo ang maging biktima. Pati hindi na po tayo, kapatid, hindi na tayo biktima. We are victorious because we have God in our life. And sabi naman po dito, sa Ecclesiastes 3:4, a time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. Ang panahon ng pagluha at ang panahon ng pagtawa. Bakit laging inuuna pagluha? Hindi naman kasi lahat ng lumuluha malungkot. Minsan naluluha ka na lang sa grace ng Diyos. Minsan naluluha ka na lang na hanggang dito na lang ba, Lord? Tapos biglang mamaya, there's a miracle. Natatawa ka na lang, Lord, salamat. Hindi ko akalain ganito pala ang plano mo. Because you wait. Paano kung hindi ka nag-antay na may maganda palang plano ang Diyos sa'yo? Pinanghawakan mo na. Kasi hindi ka marunong mag-antay, kapatid. Pinangunahan mo na, mangungutang na ako sa Bombay, wala akong pambayad. Yung pala, kailangan mo magtrabaho, wag kang tamad. Di ba? Huwag mong iaasa lahat sa ibang tao kasi action. Faith without action is dead. Yan ang unang-una natutunan ko. Action. Ano yun? Kayong pakit. Kailangan lagi sinasamahan ng pagbuo, pagkilos. Sabi nga po, kapatid, unawain mo ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Unawain natin ang salitong pagkilos. Huwag natin patayin ng oras sa mga walang kabuluhang bagay. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Minsan po, no, patawad sa words, yung mga nawalang mahal natin sa buhay. Noon ako, sobrang nalulungkot pag may mga nawawala. Pero alam niyo po, nung nalaman ko ang salita,
at natutunan ko ng magpatanggap ng salvation. Hindi ko po alam pero nagagalak ako sa tuwing alam ko na pumanaw ang tao pero nakareceive ng salvation. I'm so happy. Kasi alam ko kung saan sila patungo. Ngayon, kung nagluluksa ka naman kasi iniwan ka ng boyfriend mo, endure it. Choice mo yun eh. Pinili mo yung lalaki na yun, di ba? Ngayon, kung nasasaktan ka naman dahil sa anak, endure it. Kasi darating yung time, maniwala ka kapatid, babalik at babalik ang anak mo sa'yo upang humingi ng tawad. Kasi darating yung time na marirealize niya na mali siya. Hindi na pwedeng bigay tayo ng bigay. Kailangan ma-realize din natin na kailangan nating tanggapin na nandun tayo sa sitwasyon na yon. Pero andun yung liwanag sa dulo na Lord, kasama kita. Kasama kita sa kalungkutan na to at alam nyo ba na mas malapit ang Panginoon sa mga nagugulumihanan, sa mga durog na durog? Kasi alam nyo, diyan tayo lumalapit sa Diyos. Diyan tayo mas more on nananalangin. Diyan natin nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos. May kaibigan kang darating, hindi mo naman tinatawagan, tapos bigla kang kakamustahin. Kasi yun yung way ng Panginoon na mapalapit ka, may mag-aalok, may mag-aaya sa'yo, tara, sa online, tara, magsimba. Gusto mo bang matahimik? Gusto mo bang mapanatag? Mag-uusap kayo tungkol sa salita ng Diyos. Sino ang nag-serve? Sino ang nagpadala sa'yo ng tao na yon? Ginamit lang siya ng Panginoon. Kapatid, ganun tayo kamahal ng Diyos. At sa panahon naman ng pagdiriwang, alam niyo po ba yung mga successful, kalimitan sila pa nakakalimot sa Panginoon? Lord, mamaya ka na lang, magbibigay na lang ako ng tithes, pero wala na yung katawan. Naunawaan po ba natin? Minsan, ang pagpapala, ang blessing, pag binigyan ka ng blessing, doon ka pa nawawala. Which is very wrong. Dapat mas more on kang lumalapit sa Diyos. Dahil ibinibless ka niya, that means, pinagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, sinusubukan ka pa lang niya, kapatid. Yan ang season na dapat medyo aware din po tayo. Be aware. Sabi naman po sa Ecclesiastes 3:5, a time to scatter the stone and a time to gather them. Ano po ba yan? Panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Especially po sa mga OFW. Alam naman po natin na ang laki ng sakripisyo ng mga ninyo. Lahat na nasa ako, I'm so proud sa lahat ng OFW. Dahil nakita ko yun sa ate ko. Buhay na saksi kami na ang ganda pala ng plano ni Lord sa kanya. Pero dumanas muna kami sa mga sitwasyong napakadilim. At hanggang ngayon, andun pa rin yung away. Andun pa rin yung pagkakalayo-layo ng mga loob namin. Pero dahil may Diyos kaming sinasamba, may Diyos kaming pinanghahawakan, binubuo at pilit kaming pinagtatagpo-tagpo sa isang bagay sa pananampalataya namin na maayos kami kasi we are family. Not only in blood, but in spirit. We are family. Kaya mas lagi po, alam nyo po, lagi tayong aagawin ng kaaway. Pag-aawayin ng mga kaaway. Bakit? Kasi hindi tayo sa kanila eh. Aagawin ba nila yung nasa teritoryo nila? Of course not. Ang aagawin nila yung talagang may faith, yung talagang naniniwalang may Diyos na magliligtas, magbibigay ng kapayapaan sa atin. Kaya kapatid, huwag na huwag mawawala sa atin yung pananampalataya at yung Diyos na dahilan ng lahat. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang sabi naman po dito sa chapter 3, verse 6, a time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. Ano po yan? May mga panahon po ng paghahanap. Kasi, di ba, sometimes,
Hindi ko mahanap yung sarili ko, may mga words pang ganon. Pero because we are Christian, naramdaman niyo po ba yun? Na never na kayong nawala. Yung panahon ng pagkakawala natin, yung pagkawala na yun, nung nakilala natin ang Lord at hindi na tayo bumitaw. Napakasarap. Kapatid, napakasarap sa pakiramdam na hindi na tayo kahit kailan binitawan ng Panginoon. Hindi na tayo kahit kailan give up. Choice mo na lang yon. Kasi ang Panginoon lagi yan nakayakap. Lagi yang open arms to us. Ikaw kapatid, anong ginagawa mo? Are you holding on? O baka tumatalikod ka? Pag nakagawa ka ng kasalanan, nakakahiya, hindi na ako makakalapit. Hindi na ako lalapit kasi ang dumi-dumi ko na. Ay, nagkamali ako. Hindi na ako pupunta sa simbahan. Kapag ka, di ba tayo nagkakasakit, saan tayo pumupunta? Sa ospital. Ngayon, kung tayo nagkakasala, dapat tayo pupunta sa simbahan. Kasi, the more na tayo nagkakasala, the more na natin dapat i-admit sa sarili natin na hindi natin kaya. Dapat mayroon tayong Diyos na nilalapitan, may Diyos tayong tinatawagan. Kaya kapatid, hindi ka nawawala. It's your choice kung mawawala ka at mag-give up ka. Pero, once na nag-give up ka, kapatid, you will never be a winner. A time to keep and a time to throw away. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Naranasan niyo na po ba yan? Yung ang halaga-halaga ng mga bagay sa atin nung bata tayo, tapos nung lumalaki tayo, nawawala na ng halaga. Kapatid, may mga moment na kailangan nating i-give up sa atin. Siguro ito yung mga tao na hindi totoo, pero kailangan pa rin natin silang mahalin. Di ba ang hirap bilang isang Kristiyano? Paano pa si Lord? Paano pa si Jesus Christ na pinako sa krus? Tapos, inihingi ng tawad ni Lord. Panginoon Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang nalalaman ng kanilang ginagawa. Hindi nila alam na yung ating Panginoon na tinutubos tayo sa ating mga kasalanan. Umuwi ka agad ha. Pinagtatawanan siya. Di ba nakakahiya? Pero hindi, minahal pa rin tayo ng Panginoon. Ipinagkaloob pa rin ni Hesus Kristo ang kanyang buhay para mawala na yung namamagitan na kasalanan ng buong sangkatauhan. Kaya purihin ng Panginoon, wag natin kakalimutan kung kanino tayo dapat nagsuserve. Malinaw po ba sa atin yun, kapatid? Purihin ng Panginoon. At ang sabi pa po dyan, sa Ecclesiastes 3:7, a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak. Yan. Yan ang kalimitan na nakakalimutan ng lahat. Yung oras, yung panahon ng pagpupunit at panahon ng pagtatahi. Lalo na po sa isang relasyon. Kasi yung iba, there's no second chance. There's no third chance. Tayo ba, pag nagkamali ba tayo sa Panginoon? Ako, hindi lang 10. Nalalaman ko, Lord, na ako'y nagkamali. Pero once na ako nagkamali, tinatanggap ko, Lord, ako'y makasalanan. I'm looking back at the cross. Naranasan ko yun na umiiyak ako. Umiiyak talaga ako kasi yung prayer ko napakatagal na. But it's still not answering. Pero God gave me hope. Diba? Andun pa rin yung pag-asa, hindi niya yung tinatanggal. Kasi andun pa rin yung time na kailangan mong tahiin. Paano yun? Kailangan mong i-revive. Kailangan mong iayos yung relasyon. Kasi ayaw ng Diyos na naghihiwalay. Di ba ang salita niya? Tear, mapunit. Pagpunit. Pero hindi paghihiwalay. At panahon ng pagtatahi. Kasi there's nagre-reconcile. Di ba? Nagkakaayos. Sa paanong paraan? Communication. Good communication. Na dapat
Yan ang meron tayo. Yung a time to be silent and a time to speak. Kasi karamihan ngayon gusto bida. Walang gustong tumahimik. Walang gustong makinig. Paano magkakaunawaan kung walang gustong tumahimik at walang gustong umunawa? Ang gusto niya, sabi nga po especially, patawad po sa words, sa mga babae, kapag ang lalaki daw nagsalita ng isang words, sentence ang kapalit. Pagka nagsalita ka ng sentence, paragraph ang kasunod. Joke lang po to Ang susunod po, pag bigay ng paragraph ang asawang lalaki, ang bibigay ng babae is libro. Ganon daw po, mas karaming umispeak ang babae rather than boy. Or, balik na rin po natin. Sabi nga po, always natin, ilugar din yung sarili natin, baka pagod din yung mister natin. Or baka pagod din yung misis natin. Tapos, pag umuwi ka sa bahay, pagod kayo parehas, pero walang katapusang away. Bakit hindi natin o kumusta yung maghapon mo? Although pagod ka, maging graceful ka. Have communication kapag nakahiga na kayo. Especially LDR na mga mag-aasawa yung malalayo, communication is very important with understanding. Kaya lagi nyo pong iisipin yung time to be silent at kung kailan kayo dapat magsalita. And ang last po, Ecclesiastes 3:8, a time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. Bakit lagi nauuna ang love bago hate? Ayaw naman ng Diyos na may hatred Pero because of pride, nagkakaroon ng hatred. Bakit nagkakaroon ng war? Minsan sa pagiging ganit, dahil hindi siya makuha. Ba't nagkakaroon ng away? Kasi ayaw mo yung magpatalo, ayaw mo yung magpakumbaba. Nagtapataasan ng ego hanggang wala ng kapayapaan. Bakit nagkakaroon ng kapayapaan? Kasi may gustong magbigay. May handang magbigay para sa kapayapaan at yun yung matatalino. Yun yung may mga wisdom na pinagkakaloob ang Panginoon. Naunawaan mo ba kapatid ang nais iparating ng Panginoon sa atin? Amen. Praise God. Ito po ang tanong ko. How we spend our life? Paano po natin ni-spend ang oras natin? Paggising sa umaga, babangon magkakape. Paggising sa umaga, ay yung anak ko, ay magluluto ako. O paggising sa umaga, pagmulat ng mata, Panginoon ko, maraming salamat. Binigyan niyo po ako muli ng buhay. Panginoon, ipinagkakaloob ko na sa iyo ang buong maghapon ko. Itinataas ko ang buong pamilya ko. Ang mga kasama ko sa ministry. Ang mga kasamahan ko magtatrabaho, balutan niyo po kami ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Divine protection upon us. In mighty name of Jesus. Ina-acknowledge po ba natin ang kapangyarihan ng Panginoon na pinagkalooban tayo ng buhay? It's just a simple reminder, kapatid. Kasi nire-remind din ako ni Lord. Every time na nagigising ako ng 3 o'clock. Why? Something na kailangan. Baka yun yung quiet time na gusto kang kapanaig ng Panginoon. And glory to God. And glory to God sa lahat na nakaka-experience. Alam po natin kung sino tayo. Kung hindi pa natin na-experience, baka kulang pa tayo, kapatid, sa communication with God. Example po, nakikipag-usap ako kay ate at nakikipag-usap si ate kay Nanay Andrea. Kung dalawa, sabay kaming tumatawag, sino unang sasagutin ni Ate Beverly? Siyempre, unahin ako ni ate kasi kapatid niya ako Mas malagi kami nag-uusap. Pero kung hindi kami good term ni ate, mas una niyang kakausapin si Nanay Andrea. That's reality.
Hindi porket kapatid ka, uunahin ka. Why? Baka kasi wala kayong good relationship. Ganon din si Lord. Dapat we have good communication, we have good, Lord, nagsusumbong ka sa Kanya. Kasi minsan kapatid, ito natutunan ko. Pag sa tao, hindi ko naman nila lahat. Pero kalimitan nagkakamali po, especially ang mga hindi pa po ganon kalalim ang pag-unawa sa salitang kapatid, sa salitang kaibigan. Alam niyo po yung tiwala, pag nag-away na kayo, lahat na ng pinagkatiwala niya, ikukwet niya na. That's reality. Pero kailangan mo na yung tanggapin kasi pinagkatiwalaan mo siya eh. Hindi mo naman akalain na nag-away kayo, ikukwento niya eh. 'Di ba? Pero, nagpakilala siya at hindi ka nawalan kapatid. Nagtiwala lang tayo. At hindi na natin pananagutan yon. Pananagutan niya na yon sa taong nagtiwala sa kanya at sa Diyos na nakakita sa kanila. Nagkukuha po ba natin? Purihin ng Panginoon. Ito po yung nireveal sa akin ni Lord. This early morning, actually, alam niyo po, konektado na din to doon sa pinag-aralan at sa fresh revelation ni Lord. Life. Acronym po, stand for loving God with listening. Kasi po, marami po nagsasabi, mahal ko ang Panginoon ng buong puso. Paano? Paano mo in-spend? Paano mo nasabing mahal mo siya? Eh, hindi ka naman nakikinig sa lahat ng utos niya. Hindi ka naman nakikinig sa mga tao na ginagamit ng Panginoon para ituwid ka. Kasi yung gusto mo pa rin ang ginagawa mo. Are you sure you are loving God? I stand for integrity with respect. Integridad. Yung tipong pag nasa larangan ka ng business, ipaglalaban mo, I have integrity. Na kahit salita mo pa lang, pagkakatiwalaan ka na. Kasi nire-respeto ka. Why? Because of your character. Pero kung ang character ko balasubas, palagay niyo po ba pagkakatiwalaan ako? Kung ang character ko ba sinisiwalat ko lahat ng mga pinagkakatiwalang sikreto sa akin? Are you sure na andun pa yung integridad mo, kapatid? Ingatan natin ang pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Yung mga blessing natin, yung mga talent natin. Gamitin natin yan dahil pinagkaloob sa atin ng Panginoon yan. Hindi para itago, kundi i-spread natin. Nakakahawa po na nakikita ng mga kasamahan natin na tong tao na to, may integridad ito. Ito nag-preacher na to, maganda ang integridad ito, karespe-respeto. Ito, magaling kumanta to, ginagamit niya yung kanyang talento sa pag-serve sa Panginoon, sa pag-awit sa Panginoon. Pero hindi lumaki ang ulo nitong batang to kahit kailan. Lagi ang itinataas ang Panginoon, hindi ang kanyang sarili. Nakukuha po natin. Faithfully with perseverance. Kasi po, kasi may hinihiling ka Panginoon, pagalingin mo yung ganito ko, tapos pag gumaling na, wala na. Nawawala ka na. Nag-ghost ka na. Nag-ghosting na kami. Bakit po ganon? Alam niyo po ba ang pangako? Napakahalaga sa Panginoon. Nakasaad po yan sa Bible, na wala yung daily table ko. Andun nakasulat. Once na nangako ka sa Panginoon, natatandaan ng Diyos yan. At hindi naman hinihiling ng Diyos na mangako kayo eh. Ganon kabuti ang Panginoon eh. Sinabi ko ba na mangako ka? Ang kailangan ko lang yung pananampalataya mo, anak. Manampalataya ka lang at gagaling ang magulang mo. Hindi ko na kailangan ng mga pangako mo, pero dahil nangako ka, titingnan ko kung may integridad ka sa mga pangako mo. Excellent service with God. Excellence, mo ba ang matatawag na may iniatang sa'yo ang leader mo?
Pero mamaya na yan. Ay, mamaya, I have plenty of time. Ayan eh. Manyana habit, mamaya na yan. Teka lang ha. Do you think that's excellent? Yan po ang isang natutunan ko sa pagpapasting. Alam niyo po yung pinapatay ng Holy Spirit, yung craving natin sa mga karne. Pinapatay ng Holy Spirit yung mga hindi karapat-dapat na pagkain para maging healthy ka. And laging tumataas yung spiritual natin because of that. And glory to God. I'm so thankful sa mga nagturo sa akin na mag-fasting and praying. Pero kung nagpa-fasting ka at hindi ka nagpe-pray, diet yon kapatid. Kung nagpa-fasting ka lang tapos hindi naman ikaw nananalangin, wala ring pagsamo, wala ang pagluhod, wala ang pagpapasakop sa Diyos, wala ang pagpa-pray, wala ang pagpamalasakit sa prayer items ng iyong church, ng mundo, ng Israel, ng may mga sakit, wala kang simpatiya sa mga leader na nagpupuyat sa gumagawa ng mga preaching nila, mga notes nila, tapos ikaw, pagka nandito ka sa online, kung ano-anong ginagawa mo, wala yung listening ears mo, wala yung puso mo, wala yung understanding mo, kapatid. Excellent ka. Lahat po tayo dito tinatamaan, patawad po. Diyos po ang nagsasabi niyan. Nagpupuyat ang mga leader para tayo ay mapakain spiritual. Kasi doon ko po natatandaan yung mga words na ayoko lugaw. Nung nagsimula po ako dito, yan ang mga words na natatandaan ko. Ayokong lugaw ang isa-serve ko. Gusto ko kanin, gusto ko yung solid and practical word lang po yung ginagamit ko kasi ang sarap po makinig ng words of God. Nakaka-enlighten po. Ang sarap po sa pakiramdam na may mga leader po tayo na hindi nagsasawa na magpahayag ng salita. Alalahanin niyo po, katulad po natin silang may problema, may pamilya, may anak, may asawa. Tapos, tatawag tayo, Pastor, ate, ganito, ganyan. Bakit? Ikaw lang ba may problema, kapatid? Kaya, itatanong ko lang sa inyo tatanong ko lang po, meron po ba sa inyo na ipagdadasal ang bawat leader, ang bawat pastor, ang bawat nangunguna, ang bawat gawain ng online ministry? Purihin ang Panginoon. Alam ng Diyos ang puso natin. Hallelujah. Love. Ito po. Where's my note? Ito pa po ang dinagdag ng Panginoon sa kanina. Sa love. Kasi yung loving po sabi po dyan, no? Love, listening with empathy. Letter L is stand po for empathy. Ability to understand, share the feelings to others through suffering. Alam niyo po, kalakasan yon, yung pagpapasalamat po. Di ba once na nakikinig tayo sa mga nagpatotoo kanina, kalakasan po yun. Yun po yung sila'y nagpapasalamat dahil pinupuri nila ang Panginoon sa kabutihan na sample po, si ate kanina, yung sa asawa niya na bigla na lang humagulgol. Si Nanay Selena bigla na lang umiyak, nabawasan, discounted. Purihin ang Panginoon. Sino ang naitataas? Si Lord. At kapatid, nagiging silbi kayong ilaw. Liwanag. Kung nasa dilim po tayo, tapos lahat tayo may kandilang lumiliwanag, napakaganda pong tingnan. Kaya sabi nga po, huwag tayong nawawala ng panggatong. Ano pong panggatong natin? Ang salita ng Diyos. Letter O is stand for offering support and understanding. Napakahalaga po ng suporta at ng pangunawa ng bawat kapatid kung kanino ka panatag magsabi, kung kanino ka nagtitiwala, kung sa nanay mo yan, kung sa ate mo yan, kung sa pastor mo yan. Then, magtiwala ka.
humingi ka ng pangunawa, magtanong ka ng advice, but end of the day, it's your choice kung makikinig ka. Pero sometimes, nasasaktan ang mga tao nakapaligid sa atin na advice, na nakikita nila yung mga pagkakamali mo, pero ikaw, sige ka pa rin na sige. Kasi ayaw mo hihingi ka ng opinion, give it. Nagbigay sila ng option, but the decision is yours. Pero wag nyo naman baliwalain yung mga hinihingan nyo ng advice. Kung humingi ka ng advice, pag humingi ako advice sa ate ko, pinanggalitan ako, okay, accepted. Pero ang tagal ko pa yung kinakain, ang tagal kong ninunguya yun. Kung totoo ba, ganito ba talaga ako? And accept it kung talagang kasalanan natin. Kasi minsan, pag hindi natin tinanggap, ego yun, kapatid. Unawaan din natin, nagagalit sila kasi nasasaktan sila. Nasasaktan sila para sa'yo kasi, sorry po sa words, pero minsan talagang, you don't know what you're doing. Yung ginagawa natin paulit-ulit kasi nandun tayo sa season na katangahan sa lalaki. Sabihin na natin, nandun tayo sa season na, bakit paulit-ulit ako sa season na to? Ba't hindi na ako natatapos? O kaya, ba't nandito ako sa season ng utang na to? Ba't hindi ako natapos? Kasi hindi ka tumitigil, kapatid. 'Di ba? Kailangan natin humakbang. Dahil kung hindi tayo matatapos sa season na to, sayang ang panahon. Sabi nga po, letter B, stand for valuing each other uniqueness. Yan ang words na papa namin. Papa ko kagad na pumapasok once na basa ko unique. You are unique kasi inggitera ako. Inggitera ako kay Ate Beverly that moment. Simula bata hanggang nagdalaga, hanggang ganito, ganyan. Pero nung natutunan kong yakapin kung anong ugali ko, nung natutunan kong makilala kung sino talaga ako, because of grace of God, I love you, Lord. Iba ate ko, iba ako. Pero, yung pagkakaiba namin ni ate, may pagkakapareho pa rin kami. At yun yung mahal namin ang Diyos. Kasi, lahat po tayo may fingerprint. May magkakaparehas na ugali, pero iba pa rin yung uniqueness natin. Dahil yun ay dinesign ng Panginoon na napupunan pa lang tayo ng ating magulang. Kaya purihin ng Diyos, kapatid, unique ka. At yan ang i-value mo. Bigyan mo ng halaga kung ano uniqueness mo. Huwag kang gagaya kung hindi ka man magaling mag-preach, magaling ka naman magbasa at understanding. Darating yung moment. Baka doon ka gagamitin ng Panginoon. Magiging prayer leader ka. Magiging hindi ka magaling magbasa, pero andun pa rin yung kagustuhan mo matuto, ipinanalangan mo sa Diyos. Kapatid, baka kabisado mo na ang Bible. Baka may mga verses ka ng kabisado, hindi mo namamalayan kasi humingi ka ng wisdom and anointing sa Lord. Lagi lang kailangan niya, kapatid. Lagi tayo mapagkumbaba at humingi ng tulong sa ating Diyos sa buhay. Letter E, endure through challenges. Sino bang tumitigas ng tuhod na lagi nakahiga? Wala, kapatid. Ang mga atleta lagi yan nagpa-practice. Ini-endure ang pain. Dapat tayo rin. We need to practice ourselves to face our problem with our own. Bago ka humingi ng tulong, subukan mo munang mag-isa. Kasi yan ang misang nakakalimutan natin. Ate Crystal, ipagdasal mo nga ako. Ate Beverly, ipagdasal mo nga ako. Tapos siya pala hindi nagdadasal sa sarili niya. Diba? Hello? Pinagdadasal ka namin pero ikaw sa sarili mo hindi ka pa nagdadasal doon sa pinagdadasal mo. Kapatid, dapat sa atin magsimula. Hingi nga po akong panalangin. Kung humihingi ka ng panalangin, dapat bago ka humingi ng panalangin, nanalangin ka na. Kung ikaw ay may problema, i-endure mo yan, harapin mo yan, nakasama ang Diyos, baka masagot yan. Pero kung lagi mo i-chismis yan, at hindi mo naman haharapin at tatalikuran mo lang, magpapatong-patong yan, kapatid.
paano titibay ang iyong dibdib, paano tatalas ang iyong isip kung hindi mo ginagamit at lagi kang humihingi ng tulong. Gamitin mo ng may pananampalataya sa Diyos at buong puso ka magtiwala, kaya mo. Dahil magbibigay ang Diyos sa'yo ng mga tulong na hindi mo inaakalang magkakaroon ka. Yan po, nasa integrity na po tayo. Sabi po dyan sa Ecclesiastes 7 verse 1, ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti sa araw ng kapanganakan. Naniniwala po ba kayo dito? Ako po'y naniniwala sa mabuting pangalan. Once na nagtiwala ang Diyos sa atin, napakasarap po. At ang pangalan natin, once na ito, ay iningatan po natin, napakayaman na po natin. Lahat po tayo mawawala rito. Pero sa mga ginawa natin ng kabutihan, maaalala po nila tayo. Kaya kapatid, ang integridad ay napakahalaga sa buhay Kristiyano. Faithful, sabi po dito. Sabi po sa Mateo 25:23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita ng malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Napakasarap pong pakinggan kung ito'y sasabihin sa atin ng ating mga leader, papagkakatiwalaan ka kapatid. What more kung ang ating Panginoong Hesus pa magsasabi niyan? Hallelujah! Siguro napakasarap po sa pakiramdam. At ang sabi pa po dyan, no? Proverbs 27:19, kung paano ang mukha ay nalalarawan sa tubig, sa kilos naman nahahalata ang iniisip. Alam niyo po, ang Proverbs ko, ang sarap magbasa. Nakaka-amaze kung paano sinulat ang Proverbs. Inaayos po ang karakter ng bawat tao. Kung ang mukha mo nakangiti, pero yung kamay mo talagang gigil na gigil, makikilala ka ng totoong matatalino. And be aware, kapatid, hindi lahat ng malungkot ang mukha ay malungkot talaga. Hindi lahat ng masayang mukha ay masaya. Kaya nga po may poker face, may joker. Kasi kapatid, hindi lahat na nakikita ng naked eye ay totoo. Sabi po sa Psalm 34:19, ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Ito po yung sinasabi ko kanina. 'Di ba? Kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, kahit ano pa pong problema yan, kahit nasang dilim ka, kung nakikita mong may liwanag at tanglaw ka, makakaahon tayo sa kadiliman. Kasama ng ating Panginoon at ng ating Holy Spirit within us. Kaya huwag kang mawawalan ng gatong, kapatid. Purihin ang Panginoon. Excellence, ito na po. Dito po tayo. Last to conclusion. Excellent service. Proverbs 27:1. Ito po ay fresh revelation ni Lord talaga. Yung huwag ipaghambog ang araw ng bukas, pagkat di mo nalalaman kung anong magaganap. Kaya kung kailangan mo mag-serve sa Panginoon, hindi mamaya, now na. Kung naisipan mo magdasal, hindi mamaya, now na. Kapag inassign ka, kapatid, yes, Lord. I'm so honored na binigyan na ulit ako ang pagkakataon na ministry ng Glory to God na makapag-preach ulit. Kasi sabi ko noon, Lord, pastor, hindi yata ako bagay. Pero hindi. Andun pa rin yung tiwala nila. So, glory to God. Dahil alam ko na tinouch ni Lord na ang buhay ng ate ko na pati ikaw nga mag-message. Although medyo maselan yung situation, pero thank you, Lord. Ang tahimik ni baby. Amen. Kahit ang dami ko nararamdaman kayo ng maga, nakahiga ako. Salamat, Lord, kasi ginawa niyang 1 hour. Yung, alam niyo po sa 1 hour na yun, napakaraming fresh revelation sa akin ni Lord. Especially po,
Pinangahawakan ko po itong taon na to. Matthew 25:23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita ng malaking halaga. Makikihati ka sa aking kagalakan, hindi lang po sa lapian. Paano ka nang paano ka nag-serve sa Panginoon? Andun ba yung puso mo? O pakitang tao ka lang? Andun ba yung puso mo na para ma-please ang Panginoon o para ma-please ang pastor mo? Ma-please ang mga co-workers mo? Ma-please ang mga leader mo? Kapatid, hindi sa Panginoon yun. Alalahanin niyo, mapaglin lang ang kalaban. Huwag tayong masisilaw sa napakasarap na isiping ikaw lagi ay pinupuri. Baka hindi mo alam na aagaw ka na ng kaaway. Warning lang po yan. At sabi po sa conclusion ko, sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. He has set eternity in the heart of men. Yet, they cannot fathom what God is done from the beginning to end. Di po ba? Sa Tagalog po, nilagay ko rin po eh. Ang sabi po dyan, sa mga ngaral 3:11, iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang panahon po. Panahon po ba yun? Sorry, parang mali yata ang type ko. Kapanahunan. Sorry po yun. Iniaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas. Ngunit, hindi binigyan ng pagkakaunawa sa ginagawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. Kaya kapatid, ang sabi po dito, parang mali ako sa conclusion ko. Sa Tagalog po, Proverbs, sorry po ha, kasi dapat excellent tayo, dapat right word po. Hindi po basta yung sinabi lang po natin. Dapat right word, wag po natin dadagdagan, wag po natin babawasan ang salita ng Diyos. Hallelujah. 11. Sorry. Dapat 3:11. 11. Yan. Ang sabi po dyan, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas. Ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. Kapatid, naunawaan po ba natin ito? Tayo po, tayo pong bawat isa po sa atin, alam nating may bukas. Pero kapatid, are you sure gigising ka bukas? Kaya paano mo in-spend ang oras mo ngayon? And I'm so proud of you to say na nandito ka kapatid kasi you are choosing God in this moment. Purihin ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I know ang season ng buhay namin, kung saan man po kami season, I know, Panginoon, malalagpasan namin to sa tulong po ninyo. Hindi namin kakayanin ng bawat isa pagsubok kung hindi po kami Panginoon sa iyo kalalapit at kakapit. Panginoon, nawa ang bawat isa ay may naunawaan, ikaw ang may taas, and I know, Lord, nakinig sila sapagkat ikaw ang nagsalita, hindi ang iyong abang lingkod. Muli, Panginoon, selyuhan niyo po ito na iyong banal na dugo upang huwag maagaw ng kaaway at ang lahat ng nakakarinig, Panginoon, ng iyong salita ay kikilos at magkakaroon po, Panginoon, ng integridad na purihin ka, sambahin ka, at mahalin ka, Panginoon. Magkakaroon kami, Panginoon, ng listening ears sa pagsunod sa iyo. At magkakaroon kami ng excellent service sa iyo sa mga panahong ito, Panginoon. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang papurit pagsamba, aming Ama, sa ngalan ni Jesus, na aming tagapagligtas, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon.